Hey mga brods, after nga ngayon ng Rookie Draft 2025, ito na ng San Miguel Beermen, gusto na nga kunin ito pong import na si Tyler Bay. Yes, alam din naman natin at kilala nyo rin naman na ito at na-reports na rin natin ito na ito talaga yung pinaka minamatan nila. Ito pong 6'7" na ito na alam din naman natin na papasok ito sa height limit ngayong Governors Cup 2025 na 6'6". Dahil yun nga sinabi ko sa ibang liga, may shoes ang sukatan doon pero dito sa PBA without shoes. Kaya ito pong si Tyler Bay papasok sa height limit natin dito, kaya ito pong SMB gusto na lang kunin ito pong athletic na import na ito. Dati na ito na naging import ng Magnolia Hotshots at dinala ang Magnolia sa finals round. And yun mga kabrods, doon pa lang makikita nyo na malakas si Tyler Bay kahit hindi ganun kalakasan yung Magnolia pero naidala niya sa championship round. Paano pa kaya kung ang SMB ang mahawakan nito? Kaya 'di ba mga kabrods, mas lalo na. Kaya alam din naman natin kung gaano kalakas ito pong si Tyler Bay. Kayang pumukol ng tres, kayang umilalim, kayang mag-footwork sa paint mga kabrods, kayang mag-jumper, kayang dumepensa. Sa taas nitong tumulon sa sobrang athletic nito ni Tyler Bay, kayang niyang gumawa both ends of the floor, both offense and defense. Talaga maasahan mo ito pong import na ito. Kaya nga dito sa SMB, sa dami-daming mga imports na pwede na lang kunin, si Tyler Bay talaga ang pinaka the best na makukuha na lang nila. Ang Magnolia, yes, nakuha na nila ito pong si Tyler Bay. Hindi man naging work or hindi man niya nabigyan ng championship ang Magnolia Hotshots mga kabrods, pero ibang animal na ang SMB ngayon. Kaka-champion lang last season, tapos may rookie pa silang nakuha na malakas na katulad ni Chris Miller, yung 6'2" point guard na yun. Mas lalo nang lalakas lalo ang SMB mga kabrods. Kaya ito pong si Tyler Bay kasalukuyan naglalaro dito sa Homenetmen Beirut mga kabrods, dito sa Armenia. So dito sa Beirut, Lebanon. Kaya ito pong si Tyler Bay kada taon hindi ito nawawalan ng liga mga kabrods, at hindi rin naman matanda na ito dahil 27 years old lang ito pong si Tyler Bay. Biro nyo, napakabata niya nung naidala niya yung Magnolia sa championship round nung 2023 to 2024 PBA season. Pero ngayon na 27 years old na siya mga kabrods, mga 25 lang siya noon. Ito 27 na ngayon, mas hinog na, mas veterano na, mas kayang-kaya niyang bigyan na yung championship. Ito pong San Miguel Beermen, and dating NBA G League champion na rin ito, and top scorer dati ito ng Israel. Tapos PAC 12 Defensive Player of the Year pa ito dati. 2 times na naging Pacific 10 Best Defensive Player ito dati mga kabrods. Ito pong si Tyler Bay. Kaya makikita mo, offense and defense, maasahan mo ito pong import na ito. Kaya hindi na rin tayo nagulat na kung bakit nadala niya ang Magnolia dati sa championship round, sa finals round. So mga kabrods, dito sa SMB, alam din naman natin na scorer na import na lang din ang kailangan mo dito dahil may mga big man ka na rin dito. Hindi na katulad ng mga 6'6" na big man na import ang dapat mong kunin, dahil yung big man department ng SMB, bigay mo na yan. Gani John Marfaldo, Mautaw Tuwa, Rodney Brondial. Kaya nga dito sa SMB, napakalaking tulong kung makuha nila ito pong si Tyler Bay. Dahil alam din naman natin dito sa SMB, hindi sila mapapakali ng iisang import lang. Alam din naman natin, lagi itong nagre-reserva ng maraming import dahil hindi nga sila minsan nasa-satisfy dun sa performance ng import nila. Pero kung si Tyler Bay naman ang kukunin nila, yung mga kabrods, pustahan na lang siguro, ito na yung magiging import nila all throughout the season mga kabrods. Dahil kakaibang player itong si Tyler Bay, kung alam nyo lang mga kabrods. And ito pa, take note, dating NBA player pa ito ng Dallas Mavericks nung NBA season 2020 to 2021. Kaya komento mo lang, open mo dito mga kabrods, Tyler Bay to San Miguel Beermen. Dito naman po tayo sa kabilang balita naman natin mga brods. Ito nga, napagkamalan pa nga na ito pong si Rondae Hollis Jefferson na naglaro ng Barangay Nebra San Miguel dahil nga dito sa Meralco games nila mga kabrods outside ng PBA with Justin Brownlee. Yes, kasi andyan na rin si Justin Brownlee. Nakuha ng Meralco Bolts as their import, additional import or naturalized import dyan. Ito pong si Rondae Hollis Jefferson mga kabrods na ito magiging teammate na sila ni Justin Brownlee dyan sa Meralco team. Pero ito nga, nagkamalingan na Barangay Nebra San Miguel ang nalagay dito kay Rondae Hollis Jefferson. Pero itong mga brods, may mga ilang reports and rumors tayo na pahiwatig nga daw ito na kung ito pong si Justin Brownlee nakuha ng Meralco Bolts
mas kaya rin ng Ginebra na kunin ito pong si Rondae Hollis Jefferson. Yes, kasi nga, syempre, ipapayag lang naman dapat ang Ginebra at bibigyan nila ng clearance si Justin Brownlee na maglaro sa Meralco Bolts dahil, mga kabrods, risk din ito para sa Barangay Ginebra San Miguel. Baka ma-injured si Brownlee or baka pagkaisaan siya dyan ng Meralco Bolts, pero hindi Pumayag ang Ginebra, pumayag ang agent ni Justin Brownlee, pumayag din ito pong si JB. Kaya mga kabrods, in short, kung kayang kunin ng Meralco si Justin Brownlee, ay kayang kunin din ng Ginebra si Rondae Hollis Jefferson. Kumbaga, bigayan lang ito, mga kabrods. Yes, sa ibang liga, pwede nilang kunin ito pong si RHJ, pero sa PBA siguro, medyo malabo, pero mga kabrods, may reports and rumors tayo na ito pong si Rondae Hollis Jefferson, once daw kasi na ma-offeran mo ito ng malaki, ay dyan yan pupunta. Yes, alam din naman natin na ex-NBA player na ito and dati itong sumasahod ng talagang milyones kada buwan sa NBA, mga kabrods. Hindi man sa milyones, sobrang laki para sa Pinas na peso. Mga kabrods, mga Brooklyn Nets, Toronto Raptors, Blazers, dito nga lang naman naglaro ito pong si Rondae Hollis Jefferson. Kumbaga, ang tataas ng sahod niya noon, ito, kung oferan mo ito ng malaki sa Barangay Ginebra San Miguel, baka nga kaya niyang iwan yung TNT tropang giga. Pero ito, ma-offeran mo lang ito kung si Justin Brownlee ay hindi na magiging import ng Barangay Ginebra San Miguel dahil ito pong si Brownlee, 36 years old na rin ito, mga kabrods. Ilang taon na lang din ito dito sa PBA. Siguro sabihin natin mga 2 to 4 years max na yan ni Justin Brownlee dito sa PBA at magre-retiro na rin ito as their import nila. While ito pong si Rondae Hollis Jefferson, 30 years old lang ito, mga kabrods. Ang dami pang taon na talagang papahirapan niya yung mundo ng PBA natin dahil ang TNT ay inaalagaan siya. Pero mga kabrods, kung o-offeran mo ito ng malaki sa Barangay Ginebra San Miguel, baka nga ito na yung magiging susunod na next Justin Brownlee nila. Yes, mga kabrods. Pero syempre, magkakatampuhan naman yan, TNT tsaka Ginebra Management. Kaya siguro, mga kabrods, magkakaroon ng usapin nito. At malalim na usapan nito talaga, mga kabrods. Pero ito, si Rondae Hollis Jefferson kasi pinag-aagawan din ito sa ibang bansa. Kaya kailangan mataas din ang offer mo dito. Kung ang TNT nga napapa-champion niya na 3 beses, ang Barangay Ginebra San Miguel, mas kaya niya yung pag-championin, mga kabrods. Lalong-lalo na, ito pong si JB, nasa 36 na rin, mga brods. Kailangan din niya na meron na rin reservang import ang Ginebra in the future. Kailangan na rin mag-ready ang Barangay Ginebra San Miguel para sa mga possible exit ni Brownlee in the future. Kaya ito po, mga kabrods, Rondae Hollis Jefferson, sa tingin nyo ba, kung makukuha talaga rin ito ng Ginebra, ay babagay ba siya dito? Kaya komento mo lang opinion mo dito, mga brods, at isa-isa natin yung salamat po sa panonood, mga brods. This is Kings Basketball. Yun lang.